government. Ito pong sinabi ni Senator Risa Ontiveros na at the proper time she'll make a motion to launch the budget. Vice President na si Inday Sara, trending na naman sa mainstream at social media. Ito ay matapos niyang ipahayag ang mga katagang, abangan ninyo ang susunod kong isusulat na libro tungkol sa pagtataksil ng isang kaibigan. Isang pahayag na tila ang libro ay hindi nababagay para sa mga kabataan dahil ang pahayag na ito ay naglalarawan ng galit mula sa pagtataksil ng di umano ay itinuturing niyang kaibigan at ayon nga kay BP Sara ay napakadaling sumulat ng maikling kwento batay sa sariling karanasan. Sa madaling salita, ang libro ay sumasalamin sa pagkatao ng ikalawang Pangulo na siya ring mismong may akda na naglalarawan sa kanyang sarili bilang isang tunay na kaibigan, kung saan sa pamamagitan ng librong ito ay tila ipinapakita niya ang kanyang sarili bilang loro sa nasabing kwento, isang tunay na kaibigan na tumulong sa isang kwago matapos ang kalunos-lunos na sinapit ng pugad nito dahil sa malakas na bagyo. At ang kwentong ito mismo ang nais ng ikalawang Pangulo na ponduhan ng gobyerno upang mahikayat umano ang mga kabataan na mahalin ang pagbabasa at sumulat ng sarili nilang kwento. At ayon pa kay BP Sara ay hindi ang libro ang problema ng bayan kundi ang kahinaan sa pagbabasa ng ating kabataan. At bagamat maaaring tama ang sinabi ni BP Sara na ang paggamit ng kwento ay makahihikayat sa kabataan na mahalin ang pagbabasa at sumulat ng sarili nilang kwento, ay napakarami pa rin namang kwento at libro ang maaaring gamitin ng kabataan para isulong ang layuning ito na hindi nakakailanganin pang ponduhan ng 10 milyong piso ng ating gobyerno. Gaya halimbawa ng pagbibigay ng mas mahabang oras sa pagbabasa ng mga estudyante o paggamit ng makabagong teknolohiya na may kakayahang magpakita ng iba't iba at kaaya-ayang mga kwento at hindi lamang sa iisang libro nakakailanganin pang ponduhan ng 10 milyong piso ng ating gobyerno. Dahil malinaw naman na kahit itanggi pa ng Pangulo ay magbibigay ito ng magandang imahe mula sa mga kabataan para sa kanya. Isang bagay na hindi sana masama kung wala siya sa politika, subalit ang pagiging ikalawa sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno ng bansang ito ay hindi katanggap-tanggap na ang librong maituturing na pagbubuhat ng sariling bangko ay poponduhan pa ng gobyerno na hindi lamang basta magpapabuti para sa kanyang sarili, para sa mata ng mga tao, kundi pati na rin sa pagpapabuti ng kanyang relasyon sa mga kaibigan na makakakuha ng proyektong ito na mag-iimprinta sa librong isinulat ng nagpapakilalang isang tunay na kaibigan sa mga tao. At ayon pa nga sa pahiwatig ni BP Sara, ay gagawa pa siya ng isang libro patungkol naman sa pagtataksil ng isang kaibigan, isang pahayag na naglalarawan sa ikalawang Pangulo na tila ay hindi siya nababagay sa kanyang posisyon na manungkulan sa ating gobyerno dahil tila nga ay sa pagkakaibigan lang nakasentro ang ikalawang Pangulo. Gaya na lamang ng panunumbat nito kay Senator Risa Ontiveros nang tanungin siya ng senadora patungkol sa proposed budget nito, kung saan imbis na sagutin ang tanong ng senadora upang ipaliwanag na walang masama sa pagsusulong ng budget na ito, ay sinumbatan niya na lang ang senadora sa pagtulong niya dito noon sa kanyang pangangampanya. At sa kabila umano ng tulong na iyon na ginawa niya sa senadora, ay ito pa ang unang bumatikos noon sa administrasyon ng kanyang ama. At ngayon naman umano ay pinupolitika pa ang proposed budget niya. Gayunpaman dahil nga sila ay mga opisyal ng gobyerno na may kanya-kanyang tungkuling sinumpaan para sa sambayan ng Pilipino, ay normal lang naman at dapat lang talaga na busisiin ang ilang opisyal ng gobyerno kung tila ay mayroong hindi tama sa kanilang mga proyekto o anumang mga pulisiyang isinusulong nito kahit kaibigan pa nila ito, dahil bilang mga politiko ay ang sambayanan ang dapat nilang pinaglilingkuran at hindi ang mga di umano ay tunay na kaibigan na ayon sa librong ito ay BP Sara ang pangalan. Sa madaling salita, ang tungkulin ng bawat opisyal ng gobyerno ay kinakailangang nakasentro sa pagsisilbi sa sambayanang Pilipino at hindi lamang para sa mga tunay na kaibigan na sinasabi ng ikalawang Pangulo. Kaya't ang katanungan ng senadora kay BP Sara ay hindi maituturing na pag-atake ng isang kaibigan. Sa halip ito ay isang patunay lamang
na mas nakatuon ang senadora sa tungkulin nito para sa mamamayang Pilipino at hindi para palusutin ang anumang naisin ng isang kaibigan na nakatulong sa pangangampanya nito. Kaya't kung maipapasa pa rin ang pondong ito sa Senado na nagkakahalaga ng 10 milyong piso para lang sa libro ng ikalawang Pangulo sa kabila ng mga isyong ibinabato rito, ay malinaw lang talaga na ang ating Senado ay puno ng mga palakaibigang politiko. Kung saan kaibigan muna bago ang trabaho. Gaya ng nagpapakilalang isang tunay na kaibigan sa kanyang libro na nanunumbat ng tulong nito dahil mas pinaprioritize ng kanyang kaibigan ang kanyang tungkulin para sa mamamayang Pilipino. Kaya't kung nais mo ng tunay na kaibigan, ay huwag kang papasok sa politika dahil sa larangang ito ay ang mamamayan ang dapat mong inuuna. Kaya't kung mas matimbang sa ikalawang Pangulo ang pagkakaibigan kaysa sa pagsasaayos ng mga pondo para sa pamahalaan, ay marapat lang siguro na lisanin niya na ang mundo ng politika upang mas lumigaya siya kasama ang kanyang mga tunay na kaibigan. Si BP Sara ay kilala rin sa tawag na Agila ng Davao, kung saan kapag ang isang politiko ay tinutukoy na agila, ay nangangahulugan itong malawak ang kanyang pananaw, may matatag na liderato at may kakayahang makakita ng mga oportunidad na hindi agad napapansin ng iba. Gayunpaman base sa kanyang kwento ay sumasalamin siya sa isang palakaibigang loro. At sa larangan ng politika ang tawag na loro sa isang politiko ay tumutukoy sa kanilang papel bilang puppet o tagasunod ng mas mataas na politiko o partido. Sa ganitong konteksto ang politikong tinatawag na loro ay kinikilala dahil sa pagiging tagasunod na naguulit o nagsasagawa ng mga utos ng kanyang tagapangasiwa o mentor sa halip na magkaroon ng sarili at malayang paninindigan o orihinal na idea. Kaya't hindi magiging makabuluhan ang kwentong ito kung ang sumulat nito ay isang politiko at ang pagsusulong ng proyekto gamit ang isang maiksing libro na popondohan ng 10 milyong piso ng gobyerno. Sino man ang sumulat nito ay hindi pa rin ito maituturing na kapaki-pakinabang sa panahong ito dahil gamit lang ang makabagong teknolohiya ay marami ka ng kwentong mababasa at may mga gurong may kakayahang magpaabot nito para sa lahat ng mga estudyante, kaya't mas maiging ilaan ang pondo sa mas kapaki-pakinabang na proyekto. Lalo pa at kamakailan lang ay nagpahayag ang ikalawang Pangulo na lumalala umano ang kahirapan sa bansang ito, kaya't hindi naman yata makatarungan na siya pa mismo ang mag-aaksaya ng pondo para lamang sa kanyang sariling libro na sumasalamin at nag-aangat sa sarili nito dahil mas maraming mas kapaki-pakinabang na proyekto pa ang maaaring maabot ng pondong ito kung talagang ang kabataan ang priority ng ikalawang Pangulo at hindi ang pag-iimprinta ng kanyang libro.